Good evening mga langga. Ay naku mga langga, wala akong trabaho na nagawa mga langga sa hapon na ito kasi nanonood ako sa mga vlog ni Tikram. Nakakainis talaga si Dave mga langga, no? Hindi naman ni Dave masisi yung mga viewers ni Tikram mga langga kasi inalagaan kasi siya kinuha siya doon sa Divisoria tapos ganyan lang ang mga ipagsasabi niya sa social media, 'di ba? Kung gusto niya aalis na siya, wag na siya magsinungaling na kung ano-anong paninira niya kay Tikram kasi kawawa naman yung tao sa simula't simula pa. Hindi naman siya magkaganyan ang hitsura niya kung hindi siya kinuha doon sa Divisoria, 'di ba? Kahit yun man lang ang titingnan ni Dave na malaking utang na loob sa kanya ni Tikram. Kung hindi man niya nagustuhan ang pagtira niya doon sa bahay ng mga manalastas, hindi sana wala na lang siyang sabihin kasi kung hindi ba naman siya kinuha, makilala ba niya yan, mga silang mga wakwak na yan, mga ibang supporter niya? Hindi hindi niya makilala yan kung hindi naging tulay si Kuya Tikram sa kanya. Kaya sana man lang si Dib, ano lang ba, kung aalis, hindi na maraming mga sinasabing paninira kasi kawawa naman yung mga taong nag-alaga sa kanya ng 5 taon. Magkaganyan ba yung katawan niya? Magkaganyan ba siya kataba? Magkaganyan ba siyang hitsura niya kung andun pa siya nagbubuhat ng mga mabibigat na gulay doon sa Divisoria, di ba? Hindi siya magkaganyan. Kasi mananatili siya doon. Buti sana kung may ibang vlogger na kukuha sa kanya, kung wala, ang dami kayang bata doon. Iwan ko ba sa mga wakwak na ito, hindi man lang kukuha ng ibang mga bata na gawin nilang beneficiary or bigyan nila ng tulong doon sa Divisoria. Marami namang mga kabataan doon na naghahangad na matulungan. Bakit susulutin pa nila? Sinusulot kasi nila si Dave doon kay Kuya Rab Kaya ang mga viewers nagagalit tulad ko. Tapos sinasabi nila kung hindi dahil kay Kuya Tikram, hindi dadami ang follower hindi. Kung hindi dahil ni Dave, hindi dadami ang follower ni Tikram. Hindi Kasi ako nga, nasa abroad pa ako, naka-subscribe na ako ni Tikram Hindi pa charity vlogger si Tikram noon. Hindi pa. Parang sa naalala ko, nagre-repair pa siya ng mga cellphone, mga gadget. Yun ang niya dati, mga videos niya. Tapos, kaya nung nagsimula ng mag-charity si Kuya Tikram, nasundan ko talaga mga videos niya. Kahit kung sino-sino mga ina-upload niya, nasundan ko. Hanggang ngayon, sinusundan ko yun. Kaya huwag nilang sabihin na dahil lang kay Dave. Kasi ang iba talagang solid Tikram yun. Na hindi lang dahil kay Dave. Ang iba dahil sa mga ibang beneficiary na mga tinutulungan ni Kuya Tikram. Kaya sila napa-subscribe tulad ni Kuya Melvin, ni Kuya Bobby na hanggang ngayon andyan pa rin sa mga Manalastas family. Si Kuya ay Tatay Freddy. Mga ganyan. Ang dami kaya nila mga katulad din ni Dave. Maswerte lang si Dave kasi sa dami-daming tinutulungang bata ni Kuya Tikram, siya yung napili na special siya kumbaga sa mga manalastas, lalo na kay Kuya Tikram. Pero ganyan ang niya sinukli kumbaga. Kaya yung mga commentator, mga viewers, mga supporter, hindi rin nila masisisi kung masabihan si Dave na walang utang na loob. Kasi yun naman talaga ang masabi ng tao sa nakikita ng mga tao. Kahit pawis sa likod, pinupunasan. Tinitimplahan ng gatas, sinusubuan. Ano ba naman yan? Tapos, nang lumaki na yung mga buto mo, sasabihin mo, ganun ka doon sa kanila, ganito, ganyan.
Naku, isipin mo lang, hindi magkaganyan ang hitsura mo kung hindi ka tinulungan ni Kuya Tikram. Kaya kumbaga, ang laki ng utang na loob mo. Ngayon, sa mga sinasabi mo, ano masasabi ng mga supporters tulad ko? Wala kang utang na loob, di ba? Hindi mo masisisi. Kasi nakita nila kung paano ka minahal ng mga Manalastas family, lalo na si Kuya Tikram at saka si Ate Jack. O, di ba? Si Nanay Jack. Tapos, ganyan lang ang sasabihin mo, Dave. Hindi mo masisisi mga supporter talaga. Kasi nakita nila kung paano ka inalagaan. Sa hitsura mo pa lang inalagaan ka ng maigi. Kasi hindi ka ginutom. Yun ang pinaka dyan, hindi ka ginutom ng mga Manalastas family. Kasi kung ginutom ka, ganyan ka ba kataba? Kung ginutom ka, hindi laki-laki ng katawan mo, ang taba-taba mo. Hindi, kasi pinabayaan ka, inaalagaan ka, pinabayaan ka kung anong gusto mong kainin, hindi yung inaano ka doon. Kaya wag mong sabihin na ganito, ganyan, nagtiis ka, ganito, nakatulog ka na, tumutulog mo yung luha mo. Ay nako, Dave, swerte ka nga sa dami-daming bata, ikaw ang naging espesyal ni Tatay Ram Kaya dapat mong ipasalamat yun, hindi yung kung ano-ano mga sinasabi mo.